Loyal to the Constitution and chain of command. Yan po ang sinabi ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng issue sa pagitan ni President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Anila, gagawin lang nila ang mandato ng AFP na protektahan ang mga mamamayan. Reiterated that the AFP is a professional organization focused on its mandate to protect the people and the state. Our personnel are loyal to the Constitution and to the chain of command. We call for calm and resolve, and for everyone to hold on to our values of respect and nationalism. Sinabi yan ng AFP sa kanilang press conference ngayong pasado alas 10 ng umaga. Nananawagan din sila na maging mahinahon. Nahaharap daw ang bansa sa mas malalaking hamon na kailangan ng lakas ng nagkakaisang bansa at hukbong sandatahan. Bago ang press con ng AFP ngayong umaga, may bagong mga pahaging si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos kagabi. Kabilang dyan ang tanong niya para sa militar. Balita hatid ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Sa press con sa Davao City Lunes ng gabi, tila bumuelta si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa anak na si Vice President Sara Duterte. There's a fracture now in the governance of Marcos. It cannot be remedied. There is no relief in sight. It is only the military who can correct it. How? I do not know. Hinimok niya ang militar na protektahan ang konstitusyon. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Sinisika pa ng GMA Regional TV na kuna ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Sinabi yan ng Pangulo kasunod ng tensyon sa Kamara nang tangkaing ilipat ng detensyon si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Cited in contempt si Lopez ng komite sa Kamara. Sabi ni Duterte, hindi naman krimen ang contempt, kundi isang hakbang para maayos na may sagawa ang congressional hearings. Pero naniniwala ang dating Pangulo na walang batayan na makontempt si Lopez. Buo naman daw ang tiwala niya na kaya ng bise ang mga nangyayari ngayon. Kay Inday, wala yun. Inday, kaya niya yan. Insignificant pa siya doon. Kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Hindi talaga magpakulong yan. Kasi patayin mo yan, mag-uwi ang Davao yan. Sa banta umano ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Liza Renata Marcos at House Speaker Martin Romualdez, ayon sa dating Pangulo, asal bata lang yon na dala ng init ng ulo. Hindi suportado ng dating Pangulo ang lumalabas na panawagan sa social media na mag-people power na laban sa administrasyon. Wag. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Mas dapat daw pagtuunan ng pansin ang isyu sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth, Maharlika Fund at pondo ng GSIS. Nestapa yan. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng and even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Sa isyu ng umano'y impeachment at disbarment case kay VP Sara. Total, malayo pa man yung 2028. Di magpasyal sa mga pasyal. So she's running in 2028 for president? Wala siguro. Sabi ko nga kay Inday, tama na yung Vice President. Total, tatayan dyan, presidente man. Argel Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinapaalerto ng Pag-asa mga kapuso natin sa Mindanao dahil po sa pag-uulan. Epekto po yan ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ ayon sa Pag-asa. Moderate to heavy rains ang aasahan sa Surigao del Sur at Davao Oriental kaya posible po ang pagbaha o landslide.
Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang ilang panig ng Eastern Mindanao at Sulu Archipelago. Makakaranas din po ng ulan ang Northern Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Sabi ng Pag-asa, patuloy na umiiral sa extreme Northern Luzon ang hanging amihan habang posibleng muli ang mga local thunderstorm sa iba pang panig ng bansa. Ngayong Martes, 17.4 degrees Celsius na minimum temperature ang naitala sa City of Pines, Baguio. 19.9 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon, 21.4 degrees Celsius sa Mulanay, Quezon, 21.6 degrees Celsius sa Abukay, Bataan, habang 24 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Makakasama po natin si Chris Soniga. Chris? Salamat, Connie. Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Isabela. Ayon sa Provincial Board, mahigit sa 2 bilyong piso ang halaga ng iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo roon. Nagbigay ng 50 milyong pisong tulong ang national government at may ipamimigay ring 20 milyong pisong pondo para sa mga apektadong magsasaka. Ilan sa mga ipapamahaging ayuda ang binhi, abono at iba pang gamit sa pagsasaka. Arestado ang isang lalaking suspect sa 4 na sunod-sunod na pagnanakaw ng motorsiklo sa Cainta, Rizal. Napagalamang pinaghahanap din pala siya dahil naman sa pamamaril noon sa isang kaibigan. Ang kanyang panig sa balitang hatid ni EJ Gomez. Kilala ko po siya po talaga. Ito po yung mga kasama motor na kinukuha yung motor at pinalo ko ng sa ulo. Nangyari iyan sa presinto sa Cainta, Rizal, kung saan 4 na tao ang nagturo sa lalaking suspect na nang hold up at nagtangkang magnakaw ng kanilang motor. Ayon sa pulisya, sa loob lang ng 1 oras, nakapambiktima ang suspect na si alias Angel ng 4 na beses sa Barangay San Andres at Barangay San Juan nitong linggo. Una raw na i-report sa pulis ang pang-hold up sa isang babae. Tinutukan siya ng baril at kinuha yung kanyang bag na may lamang pera at cellphone. Ayon sa biktima, Nakbayan po niya ako, tinutukan niya ako ng baril. At sabi niya, bigay ko daw yung aking bag. Hold up daw po yun. Pagkakuha ng bag ko, tumakbo po siya. Sa follow-up operation ng pulisya, naaresto ang suspect at ilang saglit lang matapos ang pag-aresto, Naglutangan yung 3 lalaki na nabiktima niya na aagawan sila ng motor. Ganun ka-agresibo tong suspect na sa loob ng 1 oras, 4 yung kanyang aagawan ng motor ay 3 at isa ay hinold up. nagtamo ng mga sugat at galos sa iba't ibang parte ng katawan ng 3 lalaking biktima matapos pumalag sa suspect sa pagnanakaw sa kanilang motor. Pinalo niya ng baril ang aking ulo at doon ay nagsimula ang aming pangbuno. Nung napansin ko, may akma siyang pubunutin sa kanyang tagiliran. Doon na po ako dalawang isip na kunin ang aking susi at tumakbo. At doon na po kami pang-akot. Nung hindi ko binigay yung susi, yun, bigla niya na ako pinagsasapak. Napag-alaman din ng pulisya na ang arestadong suspect ang siya ring suspect sa pamamaril noong Agosto sa mismong lugar kung saan siya nakatira. Meron siyang binaril dyan na isang kaibigan niya na nagkaroon sila ng pagtatalo at doon na yung binaril niya ay nasugatan. So nung pagkabaril ni alias Angel dyan sa kanyang kaibigan, siya ay nagtago sa probinsya, nagpalamig. At saka ulit bumalik dito sa bayan ng Cainta. Nang tanungin tungkol sa pang-hold up at pagnanakaw ng motor, sabi ng suspect, No comment po. pero aminado siya sa pamamaril sa kanyang kaibigan. Dahil lang po ng matinding pagsiselos. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong ang suspect dahil sa mga kaso ng pagnanakaw, carnapping at illegal na droga sa Cainta, Pasig at Batangas. Nakadetain sa Cainta Municipal Police Station Custodial Facility ang suspect na maharap sa mga reklamong grave threat with the use of firearm, physical injuries, and robbery with intimidation. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.